Nakakaloka yung yung mga mga yon. estudyante at nakakainis yung Ah, ang dami-dami ngayong mga school ang mm, kinakailangan na magsuspende ng face-to-face classes dahil may mm. mga pasaway na estudyante Ito ba na yung mga biglang mag-o-online threat o oo, basta kung anong klase ng threat sa kanilang schools. para lang walang pasok. Oo, 'di ba? Ang Oo, tatamad sasabihin na, niyo. Anong klase mga bata libre kayo? na nga edukasyon, 'Di eh. mag-absent na lang Oo. kayo kung ayaw ninyong pumasok, Dapat ho pero kayo huwag niyo idamay ang buong school. may pananagutan 'Di 'yan, ba? ha, may pananagutan ho kayo sa ginawang sa gagawin niyo pa lang Oo. o nagawa niyong panloloko. Ngayon, meron nung nangyari nung isang araw, nung Lunes sa area ho ng Davao de Oro, Hmm, yung kwento ng isang guro na inatake ho ng ilang magkapatid magkapatid. na estudyante Oo, dahil lang sa nasita sa hikaw. yes, ang tigas, no? Ang tigas ho Klase mga ng estudyante ngayon. kanilang mukha. Mhm. Si Alliance of Concerned Teachers National Chairperson ating kausapin, si Teacher Ruby Bernardo. Nasa linya ho natin sa oras na ito. Teacher Ruby, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Magandang ma'am. hapon, Ma'am Weng Opo. at Sir Weng, Yes, at sa thank you lahat Oo. po. po ng taga-subaybay po ng inyong programa. Humantong na tayo, Teacher Ruby, doon sa ganitong klase ng sitwasyon na mga estudyante lang nabubugbog sa mga guro. At ang pinapaira 'Di ba? lang ng mga estudyante ay yung talagang polisiya lang ng Oo. school. Sumunod lang kayo. Tigas ng ulo, 'di ba? Ano po ang muna ang inyo natanggap na impormasyon? Ay, naputol si ma'am. Naputol si Ma'am si Teacher Bernardo. Babalikan ho Mm. natin, ha. Oo, kasi syempre teacher ho ito at hindi ho talaga natin pwedeng may mga naglabas na ho ng mga video eh. Yes. Ito'y patawa lang naman. Hmm, Habang sila yung nagtuturo, may dala na silang pamalo. O sige, subok. 'di ba? Humantong na tayo sa ganon. Umahantong na ho tayo. Noong isang araw, dahil ho ng insidente ng pamamaril kung saan marami yung mga nasawi, di ba? Mm-mm. Ay, nagkaroon na ho tayo ng, alam niyo yun, yung mga active shooter drill. Yes, Partner. oo. Yeah. Tuturuan na natin yan. Umabot tayo sa ganyan. Tuturuan natin mga Ah. estudyante pero Diba? may insidente na sila yung nambubugbog ng guro. Diba? Anyari? Hindi ko talaga matanggap yun nung napanood ko yung video. Ito, Diba? what more, itong namamaril. Totoo yan. Oo, Nasa pero ito, linya na ulit na si ma'am. Go ahead. Teacher Ruby, gandang hapon po muli. Hello? Lahat po ng Apo. mga taga-subaybay po ng inyong programa. Thank you po. Ano hong naging kwentong kuha nyo ho dito sa nangyari dyan sa teacher sa Davao de Oro? Kawawa ho naman, ma'am. Oo, talagang ang bigat po talaga sa loob, no, nang Mm. ma-receive namin yung reports Mm. galing nga po dito sa mga ulat natin sa eskwelahan diyan sa Davao. Ang sinasabi lang naman po sa atin nung guro ay sinita niya lamang po yung kanyang estudyante na tingin niya bawal naman dun sa kanilang eskwela magsuot ng hikaw, no. Kaya nga lang sa kagustuhan niya, no, na maturuan sana ng leksyon, no, yung itong mag-aaral ay siya pa yung pinagtulungan, Opo. magkapatid po, no, ay Ano? nakaranas ng mga suntok yung ating kapwa guro. Nakausap nyo ho yung teacher? Nagkaroon ho Ang ng... ang binabanggit po sa atin ay sa ngayon kasi ay under investigation po at Okay. yan din naman yung gusto nating mangyari sa Department of Education. Imbestigahan po talaga ito, magkaroon talaga ng malalim, no, na imbestigasyon at ayaw natin na maulit ito, kaya dapat ay magkaroon talaga, no, ng tingin natin justice, no, dun sa Mm. teacher kasi pagka pinabayaan lang po natin yan, sasabihin po ng ating mga estudyante, normal lang nasaktan yung ating mga guro. Alam naman natin na kapagka yung mga guro natin takot sa estudyante, hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin na magturo. I think dapat sa Nawawala po talaga yung kredibilidad at integridad ng teacher sa ngayon. pag ganito bang klase ng karahasan ng mga estudyante sa guro, anong karampatang parusa niyan, ma'am, ayon sa policy? Sadly, wala, no? Kasi sa ngayon talaga? po wala kaming teachers protection Wala act. bang Mhm. disciplinary rules sa mga eskwelahan na o pag nanakit ka ng kapwa mo estudyante, ito parusa mo. Mm. 'Di ba merong may So- mga yan, may kailangan suspendido ka. Oo, O okay. maglilinis ka ng classroom na buong isang linggo. Pero pag ganito nakagrabe, hindi ba expulsion yun dapat, ma'am? Actually, ito nga po yung sinasabi natin sa DepEd kasi wala po talagang
general guidelines o sinasabi natin na teacher-student manual sa mga Mhm. paaralan. Kaya gusto natin talaga magkaroon ng batas, ang tawag po namin diyan ay Teachers Protection Act, na Mm. tinatanggal po yung student-teachers discipline. Kasi ngayon po nasa ilalim yan ng child protection. Oo. Ang nangyayari, si teacher lang yung laging nakakasuhan. Mhm. Pagka halimbawa, actually ano nga lang kahit simpleng mataasan ng boses, pag sinabi ng bata na siya ay naabuso dahil dun sa kanyang Mm. pagtataas ng boses, pwede ng kasuhan under verbal abuse and other Mm. forms of abuse doon So sa RA so 7610. ang Pero sistema si ngayon teacher, sa ganyang pagkakataon, mm. hindi po siya mapaparusahan yung estudyante. Kasi Mhm. nga po, walang klarong guidelines din yung DepEd. Pero ang sinasabi po ng Alliance of Concerned Teachers, magkaroon nga po ng Teachers Protection Act kasi doon magkakaroon ng pag-push doon sa isang teacher's manual para sa ating mga Ang estudyante at saklap naman guro. nun, ma'am. Pero, May proteksyon ng mga bata, natural oo. kasi mga bata ito. Pero yung mga guro walang proteksyon. Yan po Nakakalungkot ang yung sitwasyon na nakakalungkot yun. Oo. Oo, talaga na oo. kalagayan. Pero kung ang bataso ng bansa, regardless kung nasaan ka man, nasa eskwelahan ka man, o nasa Mm. pribadong Sa pamantasan, revised penal oo, code, may Oo, saklaw naman yun, di ba, ma'am? saklaw naman ho yun. Hindi naman pwede na Oo. baliwala lang yun. Mm. Wala na hong habol ang teacher ho doon. Halimbawa, yung dalawang estudyante na yun, nambubog ng teacher. Pero dahil minor sila, o kaya, Yan, pero pwedeng, hindi ako naniniwala na hindi nila discern, wala silang discernment nung nangyari ayan yun. yan, nag-aaral eh. Di ba? Oo, Kahit tapos, na minor. oo, So dapat meron yung kakakibat na kaso na ano ba? Physical injury? injury, oo. Di ba? Pero under our law, talagang ano lang yan, no? Pwedeng pagsabihan, o dumaan dun sa mga rehabilitations, No, no? yun. At, Mga Oo. juvenile, Bahay opo, pag-asa. under juvenile law Oo. na yan. Pwedeng opo. ibahay pag-asa muna sila. Mm. Huwag muna silang papapasukin ng eskwelahan hanggat hindi na kumpleto, hindi na patunayan na matino na ho sila. Mm. Opo, yan ang mangyayari, no? Kaya gusto natin nung malalimang investigasyon talaga hinggil dito. Ito Pero ba? sa amin kasi, sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, ayan, sintomas talaga yan nung kawalan ng sapat na protection at kapangyarihan ng mga teachers natin sa pagpapatupad nung discipline, no, sa paaralan. Ang tawag po sa amin ay pangalawang magulang. Meron Yes. tinatawag na loco parentis. Pero wala naman po sigurong magulang na hindi pwedeng dumisiplina sa kanyang mga tinuturing na anak. Oo, pero, Kaya habang kinikilala po natin yung child protection, talagang gusto nating isulong itong teacher's protection din. yung pong approach ba ng mga teacher sa mga ganyang klase insidente? Kunyari, napunaho nila na hindi nagsusuot ng tamang uniforme, may hikaw na pinagbabawal. Ano ho bang approach niyan? Dapat ba at least mild ho ang pakikitungo nyo? Oy, sasabihin nyo lang, bawal yan ha. Hindi ka dapat naninigaw, hindi ka dapat na nagsasabi ng mga masasakit. Sasabihin mo baka, uy, ikaw bastos ka, hindi ka sumusunod. Dapat hindi gano'n, no? Dapat at least maging gentle yung reminder sa estudyante. Totoo lang po, talagang napapaatras yung mga teacher sa pagsita kasi nga po, kumbaga tingin natin, matindi yung ngipin ng child protection policy Oo. na napakalabo rin niya in terms of yung implementation nito. Kasi yung bigat naroon sa bata eh. Pag sinabi ng bata na nasaktan po ako sa sinabi ninyo, Oo. pwede na ngang makulong. Kasi marami tayong mga reports. Sir Weng, alam niyo po, dito sa aming opisina, ang daming mga teachers na nagsusumbong. Ang lahat halos ng kaso na nare-receive namin is under this child protection policy. Na sinasabi nga ng teacher na gusto lamang namin na magkaroon ng disiplina yung ating mga estudyante. Pero dahil nga dito, no, sa tingin natin ay dapat na repasuhin din, no, at i-review na batas ay nakakasuhan yung mga teachers natin. Kaya ang sinasabi nila, okay, sige, positive discipline tayo. Kaya lang, ang hirap nga naman kung 50 mahigit yung estudyante mo tapos titiisin mo yung yung sarili mo na disiplinahin sila. Hindi mo rin magagampanan yung pagtuturo kasi halimbawa sobrang ingay, nagdadalawang isip ka kung paano mo didisiplinahin kasi dapat under supervision at nakasusunod ka sa batas, no? Okay. Kaya tingin natin now is the time. May epekto rin po talaga ito dun sa papaano nagtuturo yung mga teachers natin. Ang sinasabi nga po ng mga teachers natin on the grounds, may epekto rin ito sa mga bata kasi nakikita nila may hindi napapanagot, nakikita nila na pwede pala itong gawin, kaya nawawalan din po talaga sila ng
respeto dun sa ating mga guro. At yun Malungkot, naman din ano? yung gusto nating mangyari. Ang Mm. pakabait pa nga po natin kasi halimbawa po sa ibang mga batas may parusa talaga. Mm. Pero dito sa isinusulong na batas sa atin, ang gusto lang natin tanggalin yung teacher-student discipline sa Mm. child protection Oo. policy tapos gagawa lang ng manual, etc. No, ganyan lang. Opo. Pero sa ibang mga bansa talagang may parusa. Oh, pero ako, parang Pag hindi ako sinabi nating tatanggalin natin doon sa Child Protection Act, policy yung discipline, teacher-student discipline, ibig sabihin, ihiwalay siya, magkakaroon ng hiwalay ng memorandum or circular bang Mm. DepEd kung paano yung pagdidisiplina sa mga bata. Ibig No? sabihin, hindi na kayo Bibigyan ito ng pagbabawalan ng mandato po, disiplina. Ma'am Weng. Opo, bibigyan po nito ng mandato, Ma'am Weng, yung ating mga schools na gumawa ng teacher-students manual at Mhm. yung mga disputes ay po pwede pong hindi magdiretso muna sa mga legal na mga proseso at Mm-mm. doon po muna sa eskwelahan aayusin. Parang ganyan, no, ang mangyayari. Kasi ang nangyayari po ngayon talagang diretso sa korte, diretso sa Mm. ombudsman at iba pa. Kaya Mm-mm. medyo malakas ang loob ng iba nating, hindi naman natin nilalahat, Pero pero meron talagang mga pagkakataon na naaabuso rin yung Pero- mga teachers natin dahil dyan. oo. Pero teacher, meron na daw dito. Sabi sa Under Department of Education, meron na tayong guidelines dyan. Expulsion, yan pinaka-final, extreme na penalty na pwedeng patawan sa mga estudyante. Meron na pala. Kung sila ho'y gumawa ng gross misconduct, violation ng mga school rules and violent behavior sa campus, may mga illegal acts silang ginawa, possession and selling of prohibited drugs, Correct. carrying deadly weapons, Mm. committing hazing and immorality, at saka major ito, cheating, kasama na. Correct. Meron na ho Oo. eh. So bakit hindi na ipapatupad? O natakot kasi ang mga guro dahil nga doon sa Child Protection Act. Oo, pero meron. Isa po yan. Oo. Isa po yan talaga. By practice, yan po talaga yung pakiramdam ng ating mga guro. No? Well, anyway, ito pong binabanggit po ninyo ay latest lang po yan. No? Pero sa tagal ng panahon, halos wala po talaga tayong ganyang Mm-mm. guidelines. No? Yan yung kalalabas lamang noong nitong taon, no, Marso. Kaya hindi pa po talaga fully implemented dun sa ating mga eskwela. Mm. Ganun ba? Uy. Grabe. Pero ano pa hinihintay natin? Wala tayong, kaya malakas ang loob ng mga bata no, sa loob ng school, nakakapanlumo. Ngayon lalong kwan tayo kasi may mga plano pa ho na itong mga syempre para yung issue sa bullying, Mhm. yung mga teacher din nabubuli ang mga yan. So talagang kailangan ng protection ho niyan. Pero sa mga panahon na ito, teacher, yung pong bang yung teacher na nasaktan, on his own ho ba siya na ipaglaban ang kanyang karapatan o meron ho siyang may tutulong ho sa kanya? O kung Tayo kakasuhan po, man niya hindi yung po mga tayong dalawang tumulong estudyante. bilang organisasyon ng mga guro. Pero kami nga po, ang gusto natin, yung DepEd din mismo, yung ahensya po mismo, ay tumulong din sa guro mismo na, baga ano to ako Oo. po, nakikita ko po talaga kung ano man po ang magiging resulta nito ay, ano yan, malaking bilang ng guro yung nag-aabang kasi, Oo. ano yan kumbaga magiging president yan din President, sa iba pang mga kaso natin. At Oo. syempre, yung teacher nawawala na ng motivation pagka Oo. So- hindi po siya ma-action So yan. dapat Mm-mm. masiguro na ang DepEd ay baka po siya kung ano man kailangan niyang gastusan para sa kanyang sariling baka kukuha siya abogado, Oo, di ba? Baka siyempre, oo. meron Opo. kasi Pag ganun, wala kayong tulong na ganun, ano ma'am? Kanya-kanya kayo? yun malungkot. Ako, kanya-kanya. Oo. Ako, kami nga po, Oo. pag nakasuhan, nababaon pa sa utang. Kasi yung kumuha ka lang ng abogado, grabe, Mahal. no? 50,000 na yung ano pa Mm. lang. Acceptance fee. Kumuha ka pa lang. Oo. Oo, appearance fee. Ang public pwede ba sa PAO? Public Attorney's Office, pwede ba sila? Sa kasalukuyan po kasi hindi kami parte ng mga indigents natin. Kaya, Indigent kasi ang kaya PAO pala. eh. So Oo. dapat pala silipin yan ho. Mm-mm. Para Mm. siguro kahit papano may lakas ho kayo na kung sasaktan nyo kami, magkasuhan tayo. Mm-mm. May backup po kami rito. Hindi kami mamumroblema Mm. para depensahan ang tingin namin tamang ginagawa ho namin. Opo, no. At saka ako din, gusto din po natin sa Alliance of Concerned Teachers sa tignan na hindi ito isolated case Mm-mm. at usapin lamang nung kawalan ng disiplina. Gusto rin natin yung magkaroon talaga ng suporta doon sa mga psychosocial support services, guidance counselor. Mhm. Hindi kaya ng teacher yung saluhin lahat nung mga pagdidisiplina, yung Mm. paghubog holistically sa mga bata in terms of their character building. Mm. Importante rin yung support ng ating mga mental health
practitioners at mga guidance counselor talaga kasi kulang na kulang po yan. 1:14,000 Mm. sa kasalukuyan yung ratio natin dyan. Kaya ganyan ang nangyayari sa eskwela natin. Mm. Siguro dapat merong mabuong unit ho dyan na hindi teacher ang nagdidisiplina. Kung merong unit Opo. na discipline department. Hindi sila teacher pero sila ay non-teaching personnel pero sila yung mga umiikot-ikot at tumitingin sa mga estudyante pag hindi kayo sumusunod sa polisiya, bibigyan namin kayo ng Yes. Correct. Oo, ng oo. slip. Explain bakit ka nagsuot ng hikaw na bawal naman. Mm. Baka merong ganyan, dagdag personnel ho yan, pero siguro para iwas na rin ho ang interaction ng teacher na hindi siya mapapahamak. Tama po kayo. Yan po yung ating panawagan. Alright, ma'am. Salamat Ma'am ho Ruby, na marami, salamat Teacher Ruby, ha, po. sa oras. Salamat! Mabuhay din po kayo. Magandang hapon, ma'am. Yan. Thank you. Si Ma'am Ruby Bernardo, siya ang National Chairperson Alliance.